Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito, tatalakayan natin yung kung sigurado ka ba or secured ka ba na ligtas ka na mapupunta ka sa langit, ganun. So, babasahin natin ngayon ng John chapter 10 verse 27 to 29. Sabi rito, "My sheep listens to my voice. I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all. One can snatch them out of my Father's hand." So, yun sinasabi rito na, yun na nga, sa Tagalog, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. ang aking ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking ama. So sinasabi rito na once na kay Kristo ka na, habang buhay na kay Kristo ka na, never ka nang mababawi. So yun nga, kung totoong tinanggap mo na si Kristo sa buhay mo, kung totoong anak ka na ni Kristo, kung totoong sinusunod, kung totoong pagmamay-ari ka na ni Kristo, hindi ka na mababawi pa. So ayun muna tayo sa unang katuruan. Sabi rito, not all profession of faith are genuine conversions. So yun nga, may mga taong naniniwala na yung pagiging ligtas daw natin ay on and off, na pag naging mabuti ka, ligtas ka na, tas nakagawa ka ng kasalanan, hindi ka na ulit ligtas, tas naging mabuti ka ulit, ligtas ka na ulit. So maraming mga Kristiyano na naniniwala sa ganun kaisipan. Pero ang totoo, once na naligtas ka na, kung totoong talagang tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, hindi na mababawi sa'yo yung kaligtasan. Once na naligtas ka na ng isang beses, kahit anong mangyari, hindi na mawawala sa'yo yun. Hindi na ulit makukuha sa'yo yun. Yun ay kung totoong na kay Kristo ka, kung totoong sinusunod mo si Kristo, kung totoong ginagawa mo yung mga bagay na pinapagawa ni Kristo, ganyan, and yun, ikaw lang ang tanging nakakaalam nun, ikaw at si Kristo ang nakakaalam kung totoo bang sinasamba mo siya, or kung totoo bang siya yung naghahari sa buhay mo. So sa ikalawang teaching, sabi rito, true believers are preserved by God and will persevere in faith. So yun na nga, once na tayo ay kay Kristo na, tayo ay pre-preserve, tayo ay inaalagaan niya. Once na naligtas na tayo, once na sinabi ni Kristo na yan, anak ko yan, tinanggap niya ako sa puso niya, akin na yan. Once na ganun yung nangyari, hindi na tayo pwedeng mabawi sa kanya. Pagkus we are preserved, tayo ay pinapatibay ni Kristo, tayo ay talagang inaako ni Kristo, and dahil doon tumitibay tayo lalo, or dahil doon pinapakita natin na naligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sinasabi doon na yung mga taong naligtas na, yung mga taong ligtas na, tsaka doon nakikita yung pananampalataya. So kumbaga, ibig sabihin, hindi sila nananampalataya para maligtas. Nananampalataya sila kasi unang-una, ligtas na sila. So yun yung ibig sabihin na yun. So sa ikalawang teaching, sabi rito, God secures our salvation and genuine fruit will show it. So yun na nga, sinesecure ng Panginoon Diyos ang may hawak ng kaligtasan natin, and kahit na sinong tao, kahit na si Satanas, hindi yan kayang bawiin. Once na nasa iyo na yung kaligtasan, huwag ka na mag-alala. Hindi ka na mapabayaan ng Panginoon, hindi na hayaang maagaw yan or maalis sa iyo ng Panginoon yan. So punta tayo sa unang application. Paano ba natin ito may apply sa ating mga buhay? Sabi rito,
Examine your faith to see if you are truly in Christ. So, gaya nga ng sabi ko, ikaw at Diyos lang ang nakakaalam kung totoong sinasamba mo si Kristo, kung totoong nananampalataya ka kay Kristo. So, ayun, examine mo, alamin mo na nakikita ba sa akin na ipapamuhay ko ba talaga yung katuruan ni Kristo, yung pagiging Kristiyano ko. So, kasi yun na, ikaw lang ang tanging makakaalam yan eh. Well, kung sa tingin mong hindi, may panahon pa. May panahon pa tayo para tuluyang or totoong mapunta kay Kristo. So, sa dalawang application sabi rito, endure in faith, trusting in God, sustaining grace. So, yun na nga, maraming mga bagay na susubukin ka talaga. Pero, ayun, titiisin mo dahil nananampalataya kay Kristo. Titiisin. Magpapatuloy ka dahil alam mong niligtas ka na ni Kristo. So, sa ikatlong application, sabi na to, encourage others to pursue holiness, not false assurance. So, marami kasi mga tao, or maraming mga tao na sinasabi na, huy, ikaw, ligtas ka na. Ganyan. Ikaw, maliligtas ka na dahil ganito, ganyan. So, kumbaga, imbis na ganun, hindi dapat ganun yung ginagawa natin. Dapat ang ginagawa natin is, i-encourage tayo. Encourage natin sila. Encourage natin sila na hanapin nila mismo yung kaligtasan. Na hanapin nila mismo na sundin nila ang Panginoon, mamuhay sa kanila si Kristo, ganun. So, ayun. Napakaraming natutunan sa araw na ito. Glory to God.